paano ba maging profitable sa isang forex trading business. Kasi sa totoo lang, sa forex trading po, no, ang isa sa pinakasusi para maging profitable is manatiling buhay yung iyong account. Hindi ka masunugan ng account, nor dumating ka doon sa punto na hindi mo na ma-handle yung emotions mo kasi hindi mo na matanggap yung amount ng natalo sa iyo. Naintindihan mga kapatid? Opo. So for today's topic, atin pong pag-aaralan, ano ba yung risk management? Ano yung risk capital na tinatawag? Meaning, magkano ba ang pwede kong ialat? At ano-ano yung mga pera na pwede kong ilagay dito sa forex trading? No? And then, ano yung risk per trade? Magkano ba yung dapat na ating i-risk per trade? Ano yung tinatawag na overall exposure? Ano yung risk-reward ratio? No? Ibig sabihin, kung willing akong mag-risk ng $10, magkano yung dapat na tinatarget kong profit? Kuha nyo po. And then, ipapakita ko sa inyo kung gaano siya importante na dapat siya ma-implement. Kuha nyo po. So, ipapaunawa ko sa inyo mabuti yan. Kasi, ang sakit po no, ng maraming forex trader, kaya madami din ang hindi naging successful, ay dahil hindi po sila nag-i-implement ng risk management. Maaaring dahil wala silang idea kung ano yung risk management na tinatawag, maaaring naturuan sila ng maling education patungkol sa risk management. Kasi yung iba sabi, hindi, okay na yung 1:1. Basta mataas ang iyong, ang iyong winning rate, pwede yung 1:1. Kuha? Especially yung mga nagpo-promote ng mga strategy na nakikita natin sa YouTube. 97% winning rate, 90% winning rate. Diba? Naintindihan niyo po? 100% winning rate. May mga ganun pa ako nakikita eh. Naintindihan niyo? Pero ang totoo, sa forex trading, inevitable. Imposible na magkaroon ka ng forex trading business na hindi ka nakaranas na magkaroon ng maling trade. Kuha. In fact, sa forex trading, dapat maintindihan nyo na dapat kahit na 50% ang winning rate ng strategy mo, dapat profitable ka pa din. Especially sa mga bagong nagtitrade. Bakit? Kasi, let's say, ang winning rate ng isang strategy ay 70%. Pero dahil bago ka pa lang, hindi mo naman na-implement ng maayos, bumagsak ng 50%. So, dapat profitable ka pa din. And yun po yung ating objective for tonight. Dapat magawa po ninyo na maging profitable ang inyo pong trading business, hindi kayo masunugan ng account, no? Kahit na hindi ganun kataas ang winning rate ng inyo pong strategy. Kopya. So, dahil dyan, pag-aaralan natin paano mag-compute ng risk per trade. So, kagandahan nyo, hindi na katulad dati na mano-manong kinukompute. So, ngayon, mayroon ng mga tools na pwede tayong gamitin with the help ng TradingView and yung Baby Pips na position calculator. So, mahalaga po yun. Pero, isa-isahin ko pa din po sa inyo yung importance noon and ano yung impact po noon sa inyo pong mga trading activities moving forward. Kuha? Maliwanag. So bago tayong magtumuloy dun sa actual kung paano siya gawin, ay isa-isahin ko muna po sa inyo yung mga terminologies na dapat malinaw na malinaw sa inyo, naintindihan nyo talaga kung gaano ito ka-importante. Okay? So yung number 1 po dyan is, of course, yung definition ng risk management. Sabi sa textbook definition niya, it is the ability to control the risk you are taking with your trading capital. It is the differentiator between gambling and trading, no? So, kapag no yung iyong pagninegosyo no ay hindi nakaasa lang sa luck, hindi nakaasa lang sa bahala na, no, yun po ay talagang negosyo. Pero pagka ikaw trade ka lang ng trade, wala kang malinaw na plano, no? Bahala na gang, ibig sabihin ikaw ay nagsusugal na lang. At yun ay malinaw na hindi kasang-ayon sa kalooban ng Diyos. So huwag tayong pupunta sa ganoong pagkakataon. Malinaw po. And then sabi din dito, it is the ability to control the risk you are taking. So dapat lahat ay controlled. Kasi sa kahit na anong negosyo, whether it's forex trading or traditional business, no, huwag kang papasok sa isang negosyo na hindi mo tansyado kung ano yung risk na tinitake mo. Hindi pwedeng, risk taker ako eh. Di ba? Pag hindi ka nag-take ng risk, hindi ka uunlad. No. Pwede naman mag-take ng risk
pero dapat calculated yung risk. Kuha. Tama? Nag-gets. So, sabi nga dito, ulitin ko, 99% of forex trader are not following risk management. No? Naka-open ang stop loss. Kaya isang galaw lang, sunog ang account. Diba? Especially mga nagtitrade ng gold. Diba? So sa forex trading business po, unang-una kailangan is mayroon kayong proper education. No? From basic to advanced. Pangalawa, mayroon kayong risk management. Mayroon kayong mga rules na kailangang sundin to avoid losing your account. Maliwanag. Maliwanag. So, ang unang-unang kailangan nyo maintindihan is yung tinatawag na risk capital. So, mayroon tayong dalawang... Ano po? Add daw po si Kuya Ed. Ay, naku po. Sige po. Sorry. O nga, no? Kuya Eddie. Ayan. So, magandang gabi po, Kuya Eddie. Apo. So, balik na po ako sa presentation po. So, yung as mentioned, ang unang-una na kailangan po nating maintindihan is yung po tinatawag na risk capital. So, mayroon tayong dalawa, no, na pwedeng maging daanan sa ating pong forex trading business. Number one is yung sarili mong account, yung inyo pong gagamitin sa inyo pong pagtitrade, meaning sarili nyong pera, no, pamula sa inyong savings, no, pamula sa inyong sariling pera, yun yung gagamitin niyo sa inyong forex trading business. And pangalawa is yun pong ating tinatawag na firm. So, ibig sabihin doon, ang pinakakapital mo lang doon is yung iyong parang prenda na pera doon sa evaluation challenges nila para mapatunayan mo na ikaw ay marunong mag-trade and bigyan kanila ng kapital para doon sa tinatawag na funded account of firm or trading account na pera nila yung iyong iti-trade tapos profit sharing lang kayo. Nakuha nyo po. Nakuha. Now, given that information, dapat mo maintindihan kung ano yung difference. Ikaw ba ay magti-trade ng sarili mong pera at ikaw ba ay magti-trade gamit ang firm? Of course, mayroong pros and cons yun. Pag sarili mong pera yung iti-trade mo, syempre wala kang kahati. Di ba? Naintindihan. Pero ang consequence nun, pag natalo ka, pera mo din yung natalo. Pangalawa, kailangan nyo pong maintindihan na sa forex trading, kailangan ng malaking puhunan para maging profitable. Naintindihan nyo po. So, paliwanag ko po sa inyo ha. Ito, hindi ito masyadong in-explain ng iba. Sabi nila, pag forex trading ka, bukas milyonaryo ka na. Mali po yun ha. Sa forex trading po, no, ang profit, no, is actually, ito po yung ano na, mga po na. Pag mga pro trader na, yan po ay naglalaro sa 5% to 15% ng pera mo yung pwede mong kitain. Magagaling na pong trader yan. Yung mga nagsisimula pa lang, no? Pag beginner, no po, is nasa 5% po. Kuha. Maganda na yung 5% as long as mongga mong consistent. Naintindihan nyo po. Kasi ang problema sa beginner, yung consistency. Posibleng ngayong buwan na to may kita, posibleng the following month walang kita, sa susunod na month ay negative pa. Naintindihan nyo po? Naintindihan. Naintindihan. Now, anong dahilan kung bakit ko siya pinapakita sa inyo? Kasi, sabi po sa risk capital na pinag-aaralan natin, kung ikaw ang mismo mga kapital, dapat yung kapital mo po dito ay percentage lamang ng inyong total net worth. Pag sinabi pong total net worth, ito po yung ima-minus nyo yung inyong asset at saka yung liabilities. Naintindihan nyo po. Kung ano yung magiging net worth, doon pa lang po kayo kukuha ng amount na gagamitin nyo sa kapital nyo sa inyong forex trading business. Bakit? Kasi ang forex trading business po, maliit nga po yung profit niya. Pangalawa, long term talaga siya kasi kailangan magkaroon muna ng compounding. Ibig sabihin, yung kita mo this month, huwag mong kukuhanin, ilalagay mo doon sa iyong kapital, kung maaari ka pa magdagdag, magdadagdag ka pa. Kasi nga, maliit lang yung possible na profit.
Halimbawa, sabihin natin na ang initial capital mo, ano po? Initial capital, no? Is equal to 1,000 USD, no? Sa madami, sa ating mga Pilipino, hindi biro na yung 1,000 USD. Kuha, 50 mil na yan, 58,000 na yan sa peso, tama ba? Opo. Pero ang kita niyan, magkano lang yung 1,000 USD. So ang profit niya, halimbawa sa 5%, magkano yung 5% ng 1,000 USD? That is 50 USD. $50. Tama? Yes. Opo. 50 USD lang yan. So magkano lang yung 50 USD sa peso? Kuha? Magkano yan? 2 plus. 29 sa 58. Sabihin natin mga 2.9. Tama ba? Opo. So 2.9 PHP. Plus minus, di ba? Naintindihan niyo po? Diyan naglalaro. Eh isipin mo nag-invest ka ng 50,000 tapos 2.9 lang ang kapital. Eh kung wala kang pang living expenses, di ba? Dudukutin mo na yan, maubos na agad yung iyong kapital. Hindi na lumago yung business. Gets? Naunawaan. That is why nga, sabi ko nga sa inyo, bumalik lang ako pagtuturo ng Forex, no? Nung nakita ko na, meron na palang mga murang prop firm. Kasi ang tinitingnan ko po sa atin is prop firm talaga. Kung wala kang masyadong malaking pera, kahit na mayroon kang malaking pera bakit mo isusugal yung madami mong pera na pinaghirapan mo, no? Ganong beginner ka pa naman. Naintindihan niyo po ako? Samantalang may mga prop firm na could give you yung access sa bigger capital. Sabi ko nga po sa inyo, naglalaro niya ng 5,000, yung pinakamaliit na nakita ko, 5,000 to 2 million, 10 million, yung pinakamalaki nakita ko. 10 million USD. Naintindihan niyo po ako? Now, sabihin na natin na mag-start ka muna ng ito, nung $5, 5,000 USD to 10,000 USD. So, ang kapital mo dyan is between 25 USD, kung hindi ako nagkakamali po 25 USD to 50 USD. Equivalent na yan sa 5,000 to 10,000. Sa rebel funding po, up to 10,000 yan, depending upon sa inyo pong, sa inyo accuracy ng trade nyo po during evaluation. Kuha. So, sabihin natin, doon tayo sa 10,000 para madaling computein. So, sa 10,000, 80% ng 10,000 magkano? 8,000. Kapatid, pinapaunawa niya ko lang po sa inyo Hindi ako nagpo-promote ng dito, ng any company po na prop trading. Pinapaunawa ko lang sa inyo kung ano yung dapat yung maintindihan about risk capital at ano yung implication nun sa inyong P&L. Kuha niyo po. So, sa 10,000 USD times 80% na profit share na lang, magkano yan? 8,000. So, that is 8,000 Pesos. 8,000 USD. Kung halimbawa po, ang tinamaan nyo lang is, 5% lang pala muna dapat. So, sabihin na lang natin na na times 5% pala muna. So, tinamaan nyo lang sa 10,000 ay 5%. So, ito ay magiging 500. 100. Tama po ba? 500. 800 po ba? 5% ng 10,000? 500. 500, po? So, 500 USD. Kuha nyo po. Tapos, i-times nyo po yung 500 USD nyo sa 80%. Tama ba? 400. Times 80%. Kasi 80% po ang profit share. So, meron kayong 400 USD. Magkano po yun in peso? Madam? 23,000 something. 400 USD times 58 yata po. Magkano yun? 23,200. 23,200 PHP. Compare dun sa inyong 2.9.
Gets? Bongga. Ito, initial capital mo 1,000 USD. Ang balik sa iyo monthly 2,900. Dito ang initial capital mo 24 USD to 40 USD. Sabihin mo ng 40 USD. Pero ang balik sa iyo 23,000. Kuha. Yes. Opo. No, so dapat malinaw po ito sa inyo mga kapatid. So diyan po yung risk capital. So bakit importante din na naintindihan yung risk capital? Kung sakali na dito ka pa din pumunta, no? Kailangan po na yung inyong risk capital is malinaw sa inyo na hindi nyo pa siya kailangan gamitin o bawasan in the next 3 years at least. Kasi i-compound nyo po yun para lumaki. Naintindihan nyo? Ibig sabihin, yung 2,900, nakita nyo, i-add nyo dun sa 1,000 USD para madagdagan yung capital nyo the following month and so on and so forth hanggang mabuo yung 3 years. Kuha nyo po. Yun po ang ginagawa ng mga forex trader. Kuha. Kaya pag may nakita kayo ng video sa YouTube, sabi, oh, pwede kang mag-trade ng halagang 1,000 pesos. Tuturuan kita kung paano maging 1 milyon yung 1,000 pesos mo. Maniniwala ka ba? Hindi po. Pwede siguro mga 20 years. Budol yun, kuya. Di ba? Pwede kong idada mo sa firm. Pero kung sarili mong account, medyo hindi ka pa paniwala. Okay? So, naintindihan nyo na po ito. Alam niyo na tungkol sa risk capital. Yes. Naintindihan nyo na kung gaano ka-importante, naintindihan nyo yung capitalization. Ha? Maganda pala kuya kapag sa prop firm manggagaling. Opo. Tama po yan. Actually, sabi ko nga po sa inyo, gusto ko na daanan nyo is yung ginagawa ko din. Mag-start kayo sa small prop firm para maliit lang yung investment kasi bago pa lang naman kayo nag-aaral. Tapos, pagka nakapasa ka na ng evaluation sa first prop firm mo, tapos syempre, mayroon ka ng kita after a month, mayroon ka na kita. After 15 days, after mong kumita sa funded account mo, mayroon ka na pwedeng withdrawin, kumuha ka naman sa mas malaking prop firm. Ang suggested ko po is si FTMO. Nireview ko kasi yung FTMO, maganda talaga siya. So, yun. So, hanggang 200,000 USD, hindi na masama po yun eh. Naintindihan niyo ako? Ito FTMO? Opo. Oh. Opo. So, yun yung isa kong account actually. So, hindi pa siya pasado pero tinatrabaho ko pa. Pero maganda siya. So, ito yung sinasabi ko po, no? Isipin mo to, kung ito ay 1,000 pa lang yan, kasi 10,000, ito na yung computation natin. So, ibig sabihin sa 100,000, 232,000 yan, monthly. Gets? Ilang trade, kuya, yan? Ano lang yan, ma'am? 5% lang po ito, ma'am, eh. Isang ano lang po, entry hand lang, ganun po. Hindi naman. Huwag naman ganun. So, mamaya makita nyo kung ilang trade yan po, ha? Kasi magdidepende kasi, balikan nyo to ha, pagmasdan nyo itong mabuti. Itong computation natin is naka-base sa 5% per month. 5% per month, ha? Per month. Opo. Tandaan nyo po yan, ha? 5% per month. Kung ito'y naging 100,000, no? Madadagdagan ito ng isang zero. 230,200 na siya, ha? Tandaan nyo po, 5%. Para mabalikan ko yung tanong nyo na ilang trade na po yan. Okay? So, babalikan ko yun. So, dito muna tayo, risk per trade. So, bago tayo mag-isip ng pagkita, isipin muna natin yung appetite natin dun sa risk na itine-trade natin. So, pag sinabing risk per trade, kada trade. Naintindihan nyo po. So, kung magkikiin kayo ng trade ngayon, dapat, no, naintindihan nyo yung implication nun doon sa inyong risk capital. Kuha. Alam mo, mayroon kang 100,000 USD. Ang tanong, pag sinabing risk per trade, magkano doon sa 100,000 USD mo yung willing mong i-risk per trade? Kuha po. First. Kuha. So, ang dapat nyo maintindihan, mas malaki yung risk per trade mo, ang nangyayari, mas mabilis din na masunog yung account o mas malaki yung possibilities na masunugan ka ng account kapag nagkaroon ka ng drawdown o yung sunod-sunod na maling trade. Kuha. Maliwanag. Maliwanag. So, Yes. ang tatandaan nyo no, sa drawdown is hindi ang ibig sabihin na sunog ang account is naubos na. Hindi lang yun.
Pag yung account mo, dumating ka doon sa punto na hindi mo na kayang handle yung emotion mo, let's say, yung sa 100%, na nasunog 25%, 75% na lang natira. Ayos pa bang kondisyon ng isip mo noon? 'Di ba? Hindi ka kaya nagtitrade na ng emotionally. Naintindihan niyo po? Nagre-revenge trading na. Yung hindi mo na pinapakalaman kung tama pa ba ang stop loss at saka take profit mo. Basta entry ka lang ng entry. Sino naka-experience na nun? Ako po, kuya. O, di ba? Ang hirap ng kontrolin. Di ba? So dapat, bago ka palang pumunta doon, kaya tayo nag-aaral ng risk management is ma-avoid mo na yon. That's why, no, ang kadamihan po ng mga trader, ang suggestion nila is 2%. Pero ako po ay 0.5. 0.5 ang gamit ko. Naintindihan niyo po? Kasi kung lalaki yan, palalaki naman yan eh. Naintindihan niyo po? Kuha. Mas maigi pa din na malayo kayo sa pagkasunod ng pera. Kasi tatandaan nyo, especially pag prof account po, ang prof account may tinatawag na 5% maximum daily drawdown. Ibig sabihin, pag nag-count ka ng 5% na drawdown o nabawasan yung iyong account ng 5% sa loob ng isang araw, i-close na nila yon. Kasi yun ay pangitain na sa kanila yun na hindi ka marunong mag-trade. Kuha. Maliwanag. So sayang. Kahit pa sabihin pumasa ka na sa evaluation tapos bigla nag-count ka ng 5% na drawdown, sarado yung account mo. So babalik ka na naman sa pagkahaba-habang evaluation process. Naintindihan nyo po? So, anong pagkakaiba nung 2% yung iyong risk per trade at saka yung 0.5% ang iyong risk per trade? Pag 2% ang iyong risk per trade, no? 5 trade mo pa lang, 10% na kaagad ang naubos sa account mo kung mali lahat ng trade mo. Kuha nyo po. Kuha. Samantalang kung 0.5, naintindihan nyo po, kailangan mong magkaroon ng 20 na sunod-sunod na maling trade bago maubusan ng 10% yung account mo. Kuha. Copy po. So, alin ang mas maganda? Alin ang mas safe? Yung 0.5 po. 0.5, di ba? So, mamaya papakita ko sa inyo yung tungkol naman sa reward, sa risk-reward ratio na topic natin. So, dito muna tayo sa risk per trade. Paalala nyo sa akin lang ha. Naintindihan nyo po ako. So, tatandaan ulit, no, halimbawa, dito sa ating example, no, ang amount per trade is $100. Tapos 2%. So, $2 yon. Pag nagkaroon na ng 5 trade, so $10 na agad yon. Naintindihan niyo po. So, kung yun ay percentage, edi lalabas parang 10% na po agad yon. So, sunog na agad yung iyong account. Kuha nyo. Yes po. Copy po. So, maliwanag na po yan ha. So, yan po is para maiwasan natin yung pagkasunog ng account. So, risk per trade is bawat trade. Kuha. So, ito naman po yung maximum exposure. So, tatandaan nyo, bukod sa risk per trade, may tinatawag pang maximum exposure. Ang maximum exposure naman po is yung total na naka-risk sa isang pagkakataon. Halimbawa, ang risk per trade mo halimbawa ay 1%. Tapos, ang naka-open na trade mo ay 5. So, magkano ang maximum exposure mo? 5%. Kuha niyo po. Kuha. Opo. So, anong Yes, po. sinasabi sa atin nun? So, kung magdi-decide ka na 2% ang iyong risk per trade, tapos, ang maximum exposure mo dapat ay not more than 5% kasi pag nagkataon na mali lahat yung trade mo, sunog na agad ang account. Then, ibig sabihin, maximum ka lang ng 2 trades at a time. Na gets? Opo. Ano ibig sabihin? Halimbawa, kahapon nag-trade ka, isang trade, hindi pa siya nako-close today. Hindi pa siya nako-close, hindi pa siya nag-take profit, hindi pa siya nag-stop loss. Ibig sabihin, kung magte-trade ka man today, hanggang isang trade ka lang. Kuha. Opo. That is why ako po ay 0.5. Kasi nga, 3 session ang pwede mo namang paghanapan ng trade.
Naintindihan niyo po? Naintindihan niyo? So, at least, halimbawa, nakadalawang trade ako sa London, dalawang pairs. Nakuha niyo? Hindi ako mangangamba na makadalawa o makatatlong trade pa ako sa New York session. Kuha niyo po. Yes po. 'Di ba? So, meron akong buffer. 'Di ba? Kuha niyo po. So, yun yung kagandahan doon. Maliwanag. So, naintindihan na po yung maximum exposure ha. Baka mamaya, sabihin nyo sa akin, Kuya Tan, 1% lang ang aking risk per trade. Pero 10 naman ang naka-open. Diba? Hindi siya per day ha, hindi siya per day. Ang bibilangin niya na maximum exposure is kung ilan yung naka-open na trade. Kasi yung iba, baka mangyari bilangan. O kahapon, ano ako, 2 lang. Tapos ngayon, 2. Naintindihan niyo po ako? Hindi ganon. Kasi kung halimbawa, sabi ko nga kanina, kung yung kahapon trade mo, hindi pa yun nako-close, naka-expose pa yon. Hindi pa natin alam kung panalo o talo yon. Kuha niyo po. Kuha. Yes po. Sige po. So, lipat na ako. So, next na pagkakalaan natin is risk-reward ratio. So, risk-reward ratio is ito yung proportion o ratio ng amount na inire-risk mo at amount ng iyong target na profit o yung reward na tinatawag. Kuha nyo po. Kuha. So dito ang palagian kong ginagamit na example to differentiate yung forex trading is yung binary. So sa binary makikita nyo sa mga advertisement, win up to 97%. Wow, ang laking tingnan, di ba? Yung pera mo kikita ng 97%, di ba? Eh sa bangko nga magkano lang per annum. Di ba? Tapos yun, 97% per minute. Di ba? Pero kung papansinin nyo po doon, ang totoo doon, baligtad ang risk-reward ratio noon compare sa Forex. Ang risk noon 100%, ang reward noon 97%. Kasi pag nag-trade ka sa binary ng $100, pag mali ang trade mo, tunaw yung $100 mo. Pero pag nanalo ka, 97% lang ang panalo ng iyong $100. Kuha. Kuha? Yes po. Explain ko ha. So, okay. Halimbawa, doon muna tayo sa binary para lang maintindihan nyo po yung difference between Forex at saka binary and ano yung risk-reward. So, sabi ng risk-reward ratio, ang risk-reward, no? Ibig sabihin, magkano yung inire-risk at magkano yung target na reward. So sa binary po, ganito po yan. Ang inire-risk nyo halimbawa ay $100. Diba, nag-trade ka $100 sa binary, no? Pag natalo, pag mali, no? 100% yung iyong risk. Kuha. Kasi tunaw yung 100 mo eh. Tama? Naintindihan? Halimbawa, may 1,000 ka sa account mo sa binary. Tapos tumaya ka ng $100 sa isang trade, natalo. Ang matitira na sa account mo, $900. Naubos agad yung iyong $100. Kuha. So that is 100% yung amount. Risk. Pero, ang reward mo dyan, kung manalo yan, no? Kung manalo, ito yung loss. Ang iyong pag-win, no? Yung $100 mo na in-risk, naintindihan niyo po ako? Ang kita niyan is $97. Tama ba? Si yung mga nag-ano sa inyo? Yes po. Yes po. Naka-ano po ako dyan. Binary. So, akala mo, Yes. dahil ang galing ng marketing nila, akala mo ang laki ng kita. Pero kung totoo, lugi ka pala. Tama? Yes Tama. po. Pero sa Forex, no? Sa Forex, pag pinag-usapan natin yung risk-reward ratio, pag inilagay mo ay 1:3, ibig sabihin, kung nag-risk ka ng $100, di ba? Ang risk mo is $100, ang reward mo dyan ay magkano? $300 reward. Kuha? So, alin ang mas maganda? Binary, kasi mabilis lang sa binary. Ganun ba yun?
Maubos pera mo sa binary. Mabilis ubos ang pera sa binary. Mas mabilis masunog. Okay. So, naintindihan nyo na ha. Pag mayroon pa nag-binary sa inyo, ay talaga naman. Salamat sa Diyos. Kuya Carlo. Okay, so naintindihan na mga kapatid. Naintindihan nyo na, risk-reward ratio. Maliwanag. So bago ako pumunta doon sa template na ginawa ko, punta na muna ako doon sa sunod na topic. Okay na? May question pa po kayo sa risk-reward. Wala na po. Okay. So sunod natin is yung win-loss ratio. So sa win-loss ratio, ito naman yung winning rate ng iyong strategy. Naintindihan niyo po. So sabi ng iba, ay wag mo na ikang pakalaman ng risk reward kasi ito naman 60% ang strategy nito panalo, 'di ba? Magaling kung talagang laging 60%, 'di ba? So kung bumagsak sa 50%, 40%, ibig sabihin negative ang account mo. Tama? So win-loss ratio is pertaining dun sa success rate ng inyo pong strategy. Ambo, sa 10 trade, ilan ang panalo, ilan ang talo. So dapat po yan ay alam nyo din. Kaya nga, isinasuggest ko po sa inyo na bago kayo mag-trade, no? Halimbawa, tinukuhan ko na kayo ng strategy. Alam nyo na ang smart money concept, alam nyo na, di ba? So, sa akin mataas ang win rate niya, nasa 60% plus. Minsan nagsa 70% pa. Now, syempre, iba yung execute, the way ako mag-execute, iba din ikaw kung paano ka mag-execute. So dapat, bago ka mag-real money o bago ka kumuha ng funded account, alam mo na sa sarili mo ano yung win rate ratio mo ng paggamit ng isang strategy. Both yung factor ng strategy at saka yung factors ng iyong execution. Dapat alam mo na. So, pinakamaganda niyan, sabi ko nga kanina umaga, mag-alat kayo ng buong isang buwan. O itong isang buwan na to, lahat ng trade ko aking i-journal. Doon nyo makikita kung ano yung win rate doon sa strategy na ginagamit mo. Huwag kayong matuto doon sa iba na papalit-palit. Kuha. Isa lang. Yun lang gamitin nyo. Tapos, improve nyo lang yung winning rate. Tapos, huwag nyo kalimutan na mag-apply ng risk management. Kuha. Pakikita ko sa inyo kung bakit ha. Oh. Teka muna, may tanong pa dito. Naintindihan na po ito. Kapatid. Okay po. Okay na po. Okay. So, ang na-discuss na natin ay yung ating capital. So, naintindihan nyo na. Yung ating risk per trade, naintindihan nyo na. Maximum exposure, naintindihan nyo na po. Tama ba? Opo. Risk-reward ratio, naintindihan na. At saka win rate o win-loss ratio. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo kung bakit kailangan nyo itong maintindihan o kailangan nyo i-apply. Tingnan nyo po ito. So, meron tayong assumption, no? Sa scenario 1, ang inyong capital is 10,000 USD. Ang risk-reward ratio nyo is 1:3. Ang risk per trade, ibig sabihin doon sa 1:3, ang risk per trade nyo is 1%. Ang inyong reward per trade is 3%. Kuha. Kasi 1:3. So kung ang inire-risk mo is $100 nung iyong $10,000 which is 1%, ang iyong target profit is $300 or 3% of the 10,000 USD. Nakuha nyo po. Okay po. So itong template nito, yung makita nyo na may gray, may formula po yun ha, huwag nyo na po yung pakialaman. So ito lang yung inyong gagalaw-galawin. Kung halimbawa, i-download nyo dun sa link na binigay ko kanina, tapos pag-aralan nyo ito. So tutukan muna natin itong ating scenario 1. So, dito sa scenario 1, ito yung mga given assumption. So, kung papansinin nyo, kung 1:3 po, yung inyong percentage ng risk-reward ratio, no? Kahit pa yung inyong winning rate ay bumaba. So, ito kasi is naka 50% ang winning rate. So, ibig sabihin, kung papansinin nyo, 1, 2, 3, 4, 5. Sa 10 trades, 5 po doon ay panalo, 5 po doon ay talo. Pag yan yung nangyari sa inyong trade, no? 5 panalo, 5 talo, still positive yung inyong PNL. PNL. Yung inyong net PNL. Ibig sabihin, kumita ang inyong pera. From 10,000, naging 10,024. Diyan po ay 50%.
Kuha nyo po. Maliwanag. Opo. Maliwanag. Yes po. Maliwanag. So, ibig sabihin, positive ka ng 10%. Kumita ng 10% yung iyong pera. That is kung 50%. Actually, kung halimbawa ito ay na-lost, naintindihan niyo po ako? Na-lost, still positive pa din siya. Ang win 800. rate nyo na is 40% pero positive pa din. Kuha. Galing. Halimbawa, na-lost pa din. Na-lost, isa pang lost. Still positive pa din. Kuha nyo po. Opo. Kuha. Yun nga lang, maliit na. 3.9 na lang yung percentage ng kita. Kuha. Now, given that, ibig sabihin, wag mo lang palitan yung iyong risk-reward ratio na 1:3. Profitable ang trading account mo. And wag ka lang sasawsaw sa market, meaning wag kang magla-live account ng below 50% ang iyong win rate. So sa iyong trial nyo, no, doon sa first 1 month nyo, sikapin nyo na maintindihan lang talaga na tinuturo ko sa inyo and ma-implement nyo to the point na ang inyo ng win-loss ratio o success rate nyo is 50% or above 50%. Kasi that will ensure you na magiging profitable yung iyong trading business. Kuha. Kopya. So kung ang target mo lang per month is 5%, then dapat at least 40% ang win rate mo, 5.96% na yon. Kuha nyo po, naintindihan. Opo. Naintindihan. Eh kung ito pa, naging 50% pa siya, so ibig sabihin, kung ang evaluation mo is 4 na tigpa 5%, 2 buwan pa lang, tapos ka na. Kuha. Yes. Ito, pinag-uusapan natin, 10 trade lang yan. So anong pinapakita nyo sa inyo? Eh di maghanap kayo ng quality na trade talaga. Huwag kayong trade ng trade. Di ba? Opo. Hindi yung pagkakakita ay dali-dali na, akala ay hindi na babalik pang, hindi na ulit magkakaroon ng opportunity. Ha? Excited po. Excited. Naintindihan? Naintindihan po. So dito, titingnan nyo kung sa scenario 2, kung papansinin nyo, kahit na ano ang sequence ng win-win, lost-lost, di ba? Kahit ano pa yan, ito kahit pa sunod-sunod, 5 talo agad, tapos pa yung win, still the same yung amount. Ayan, no? Parehas. Kuha nyo po. Yes po. Kuha? Kaya pag sinabing drawdown, ibig sabihin talo ko ya. Opo. Yung sunod-sunod na pagkatalo, amount ng loss. Okay po. Kuha nyo po. So, sa ganitong setup, no, ilang loss, para makita natin bago ka maduko daw ng 5% loss. 3.91. So, ilan na to? 30% win rate. Medyo magkakaproblema na kung isa pa. Negative 12 na. So, dapat ay panalo yun. Kuha po. So, dapat ay at least 30% ang win rate. Sakto po, naintindihan kuya. So, dapat sa 10 trade, at least mayroon kang 3 panalo. Talo. Opo. Kuha. Copy po. So, ito din, gusto ko din ipakita sa inyo ha. Ito po, tingnan natin ha. Gawin natin na, balik ko muna sa 50% po para lang ma-compare natin. Kung para siyang 50%, tapos ang ginawa mo, nag 1:2 ka naman. Tingnan niyo yung pagkakaiba. Tingnan niyo po parehas yung ating win rate, 50%, 50%. Pero ang ating net profit dito sa kabila ay 5% lang. 5% lang. Dito ay 10.25%. 299 versus 1,024. Kuha nyo po. Yes So, saan po. kayo? Doon tayo sa mas malaki. Di ba? Naintindihan nyo po?
Naintindihan nyo? Tapos tingnan nyo po ang mangyayari dyan kung halimbawa 1:2, kasi halimbawa po ay nadagdagan na rin ng loss. Liliit. Okay, ay 40% pero 1.91% kaagad. Ito ay, kung halimbawa ito ay naging loss. 8.11%, positive pa din ng 8.11%, ito 1.91. Naintindihan nyo po. So kung ito ay malusan pa, yan no? Sunog. Diba? Naintindihan nyo po, negative na kagad. Hindi pa naman siya sunog kasi negative 1% pa lang. So, hindi pa pala sunog yung 4%, negative, ano pa pala, positive pa pala yung kanina. So, kung ito ay malos, o positive pa din. Pagsabihin, 0.13 pa din eh. Kahit isa lang itama mo, hindi ka masunugan. Sabihin mas Wala lang kita. okay po yung Wala. ano. Nakita niyo po, ayan o, negative po na. Ibig sabihin, isang talo na lang, eh, siyempre, isa na lang panalo mo sa 10 eh. Naintindihan niyo po, kahit sa 10 trade mo, isa lang yung tama mo, hindi ka pa din drawdown. Hindi pa din close yung account mo. Kuha niyo po. Ibig sabihin, hanggang 9 losses na sunod-sunod. Pagka nagkaroon ka ng 9 losses na sunod-sunod, dito sa 1:3, tagilid na yung account. Dito sa 1:2, pag nagkaroon ka ng 9 losses na sunod-sunod, close na yung account mo. Kuha niyo po. Opo. So, may mga idea. Naintindihan niyo na po. Opo, opo. Okay. So, alam niyo na po kung paano niyo gagamitin. Aki po, kapatid. So, may kopya naman kayo na rin. So, magagamit din po ito sa pagpuproject nyo kung sa inyong short-term at saka long-term na plano. Okay, Ay, yung nasa- po kuya, nyo kanina. Po. Saan po ang copy niyan, kuya? Sa GC Nandun po po yun. ma'am sa pinadala ko na po sa GC, sa Facebook, yung link, i-download nyo na lang po. Okay, thank you, kuya. Apo. So, ano nyo po ito, akalin nyo, para at least mag-count kayo ng idea kung, ano mo, target nyo ay 5%. So, ano yung pinaka-safe at saka pinaka-max optimal na risk per trade. Kuha nyo po. Kasi magkakaiba po tayo eh. Halimbawa ako, pwede ako, dahil wala naman ako ibang ginagawa, kaya ko na makalimang trade isang araw. So, kung halimbawa ikaw, isang trade lang isang araw. So, as long as hindi ka lumalampas ng 2% na maximum, 5% na maximum exposure, tingin ko okay pa po yun. Kuha nyo po. Kuya, question po. Sige po, ma'am. May sa mga trade niyo, kuya, may pagkakataon ba na hindi pumapasok sa ratio mo na 1:3 yung TP? Opo, kaya pag gaganon, ma'am, hindi ko po itinitrade. Pagsabit sa inyong trade, no? Pagsabit sa inyong risk management, ibig sabihin mayroong pang rules kasi eh, na pag sinabi mo ba kasing risk management po natin, tapos sinabi natin sa rule natin is 1:3, kailangan mong implement yon. Kasi nga po, ang pinapakita Hindi po ko tayo, kuya, pwedeng mag-trailing stop, ganon. ako po hindi ko po ginagawa, ma'am eh. Okay. Opo. Yung iba gumagamit, pero ako po talaga hindi ako nagte-trailing stop, hindi ako nagpe-pending order. Sige po. Lagi akong market execution, tapos pag hindi pasok sa TP ko, hindi ko po iti-trade. Hindi pumasok Okay yung po. 1:3. Okay po. Kuhaan niyo po. Okay. Kumbaga kuya, pagka nag-trade kayo, hintayin nyo na lang kung mag-profit o kaya matatalo, parang ganun. Opo. Ang pagkakataon lang, kapatid, na nababago ko po yun, nababiolate ko yun, halimbawa, 2 days na, hindi pa nag-trade, nag-close, 3 days na. Tapos Friday. Naintindihan niyo po, magka-Friday. Kasi mayroon po kasing weekend charges. Opo. Tapos, may upcoming news. Yan siya. Iko-close ko po yun. Early close po yun. Pero kung wala namang mga ganong issue, tuloy lang, pinababayaan ko lang po. Copy po. Opo, meron ako na, actually, pagka yung halimbawa, meron akong umabot ng 2 weeks pa nga eh. Depende na po yun, halimbawa sa stock market. Pero alam ko na
pagkita ko na ito, abutin to ng 2 weeks, 3 weeks, okay lang. Pinababayaan ko lang po yun. Kahit sa prop firm po ba kuya, pwede rin pong gawin yan? Sa prop firm, kapatid, hindi advisable. Oh, Kasi madadali po kayo sa ano, sa spread at saka po yung mga charges. May overnight charges, may weekend charges. So, yun, fluctuation. Pagka kasi yung personal account ko, awa naman ng Diyos, wala akong limit na 5% na drawdown eh. Daily drawdown. So, walang issue doon. Okay lang na open hanggang. firm. Opo. Question pa po, bago tayo tumuloy dun sa actual. I-actual po natin yan. Ibig sabihin kuya, pagka sa sa prop firm, kailangan bago mag-weekends, tapusin po talaga. Opo, i-close nyo na po. I-close nyo yung open na trade. Kuha nyo po. Kahit po hindi pa po siya, Hindi pa TP, opo. Placement na 1:3, parang ganito. Opo, okay lang po yun. Hindi nyo lang siya i-count na one winning trade lalabas. Dito sa ganito nyo. Opo. Opo. Okay. Ino-note nyo lang po yung sa journal nyo na early close. Kaya yung journal nyo, mayroon siyang, I believe yung journal na ginawa ko para sa inyo, mayroon nakalagay doon na closing date ba o closing time. Kung na nagkakamali. Ganun po siya. Kuha? Copy po. Okay. So, ngayon na alam na natin kung ano yung risk per trade, risk-reward ratio. Alam na din natin kung ano yung implication nun sa ating mga account using this template. I-ano naman po natin, i-actual po natin. Okay lang? So, punta tayo sa ating chart. Kasi kailangan matutunan nyo naman paano naman i-implement. Naintindihan nyo po ako? Opo. Okay. Yes po. So, teka lang. Double check ko lang po ang ating slides. Baka meron akong nakalimutan ha. Maigi na ang sigurado. So, okay. So, how to calculate? So, yan, ito. So, ang tanong, malaking tanong. Di ba? Kanina, alam na natin itong mga risk-reward ratio na to. Alam na din natin na dapat ay 1% lang yung ating 0.5 o 1% lang yung ating risk per trade. Nakuha niyo po. Yes po. Halimbawa, ang inyong account ay 10,000 USD. Lagyan natin doon ng bago. Halimbawa, ang inyong account, ang inyong balance is equal sa 10,000 USD. Tapos sabi mo, ang iyong risk per trade is equivalent lang sa 1%. 1% para mabilis lang mag-compute. Kuha niyo po. Okay po. So, risk per trade is 1%. So, yung 1% ng 1,000 USD ay magkano? 100 po. 10. 1% ng 10,000. 10. 10? $10. Ay, 100. 100. 100 USD. $100 sigurado kayo po Yes. calculator natin para sigurado. 100, kuya. O, 10,000 times 0.01. 0.0. 100. Kuha? Kuha. Kuha. Kuha po. O, hindi na tayo magtatalo ha. 100. 100 USD. Ang tanong, Kuya Tan, paano ko masisigurado na 100 USD nga ang value ng aking trade? Nag-iiba-iba ang lot size. Nag-iiba-iba ang ating per pips. Nagets nyo? Di ba kasi ganito yan eh. Ito ang para lang maintindihan nyo po Sa atin, ang 1 lot is equivalent sa 100
units and equivalent sa 10 USD per pip. Kuha. So, ibig sabihin, kung 100 USD ang willing mong i-risk, iisipin mo ba na, ay, kailangan 10 pips lang ako? Ganun ba? Mga kapatid? Kasi kailangan mo i-risk hanggang $100 lang eh. $10 per pip ang account mo kasi one lot yung ano mo, yung iyong account. Standard lot ka. Kuha. Opo. Ayan o, nakalagay dyan o. Pag standard lot ka, 100,000 per unit, ang one lot is $10 per pip. Kuha. So anong gagawin natin mga kapatid? Calculator. Ha? Ate, mga kuya. Hala, kinalimutan na agad ang discussion ay. Anong gagawin? Anong gagawin? Ano yung question, Kuya? Sorry. Ang question natin po, ulitin ko ha. Based no, sa ating forex trading, no, ang one lot is 100,000 units. And kung ang standard, ang iyong account is standard account, natindihan nyo po? Bawat paggalaw, kung mali ang iyong trade, naglo-loss ka ng $10 per pip. Eh ang iyong risk per trade sa iyong risk management is 1% or maximum ka lang ng $100 per trade. So ang ibig sabihin ba nun, kailangan ang iyong stop loss is hanggang 10 pips lang para hindi lumampas sa $100? Ate, kuya? Opo. Ano po? Ano po? Opo, Kuya. Opo, kuya. O yung iba? Mga ate? Yung iba? Ayaw pong sumagot, baka pumali. Please say yes po. Okay. Yes daw, yes daw. Okay lang, Kuya, kahit mali yung sagot. Hallelujah. Sagot lang kahit mali. Okay lang naman na. Diba? O, yan ha. Kinalimutan niyo yung ating discussion. Kuya, Diba? tingin ko ito 5 pips lang. Kailangan. Ano po, kapatid? Sa tingin ko lang, Kuya, baka siguro mga 5 pips lang yung stop loss Okay. dapat. Sige, babalikan ko. Sabi ni ma'am, sino nagsabi kanina na 10 pips? 10 pips. So, akin pala, trade na akin. Akin kasi ay 19 pips. Ibig sabihin, hindi ko ito pwedeng i-trade. Ganun ba? Kasi Pwede pag lalampas dyan, hindi natin pwedeng i-trade kasi 19 pips. Ilampas na to, hindi natin pwedeng i-trade. Ganun ba? Pwede po, Kuya, basta hindi pa ma-SL, Kuya. Ano po? Basta po hindi pa ma-SL. Ay, paano natin malalaman kung hindi may SL? Ayun na nga. Hallelujah. Hindi nyo binabalikan ng ating pinag-aaralan ha. Hindi po Review mga kapatid. Sa day 1, nagkaroon tayo ng definition of terms. Sa definition of terms natin, pinag-usapan natin na ang ating lot size, pag standard lot is, one lot is equivalent sa 100,000 USD or $10 per pip kung standard account. Pero dahil lahat naman tayo, wala naman tayong pang-trade ng one lot. Halimbawa, ibig sabihin mo, hindi tayo pwede mag-trade? Pwede. Babaguhin mo lang yung lot size. Gagawin mo lang ng 0.1, 0.01, 0.005. Diga? Naalala? Yaw po. Ayun, naalala din. Now, ang tanong ng sunod, oo nga, Kuya Tan, pwede nga palang baguhin yung yung lot size. Ang tanong, Kuya Tan, paano ko malalaman kung anong lot size yung equivalent ng $100? Oo nga. Nag-iiba-iba yung per pips. Mga kapatid,
Gamitan doon sa Ikaw- BB Baby tips. Ayun, baby tips po yung ba yun? calculator. Yun, nadali. Baby Pips ang solusyon. Baby Pips. Baby Pips lang. Ang solusyon, pupunta kayo kay Baby Pips Position Calculator. Bata Kuha. baby. Di ba? Kinakalimutan nyo si Baby Pips. Di ba? Parang Tapos, ilalagay nyo dyan, halimbawa, ang balance nyo ay 10,000. Ang amount risk nyo ay 1%. Tapos, halimbawa, ang inyong stop loss pips ay 19 pips, yung kanina. Ano ba, Euro USD? Kuha nyo po. Kuha, teka lang, kunin natin example mismo. Ang ating example balance is 10,000, risk per trade is 1%. Naintindihan nyo po? Ang ating pips ay 19 pips. So pag kinalculate nyo siya, ang ilalagay nyo standard lot is 0.52. Tingnan nyo, ang amount per risk nyo ay 100 USD pa din. Kuha, 100 USD. Nagets? Nagets? Oh, halimbawa, sabihin natin na 30 pips na yung 30 pips. Kuha nyo po. Pero dahil 10,000 balance account, 1% ng risk per trade, kahit naging 30 pips siya, gagamitin yung BB pips, ang ilalagay nyo lang is 0.3. Pero still, ang amount per risk mo ay 100 USD pa din. Kuha. Yun. Yes po. Naintindihan nyo na po. Yun. Yun, nadali. Absent ako kuya niyan. May Ay, calculator. Opo. May ganun pala. Opo. Okay. Sorry pala. Opo. Ma'am Eva, may ipa-spell ako sa inyo. Pwede? Pwede Ano po yan? ipa-spell ng excuses. Oo nga po. Baka po tumalbog po sa akin. Ha? Naintindihan nyo na yan ha, mga kapatid. Malinaw na sa inyo yan. Hindi na kayo malilito. So, anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, huwag matigas ang ulo. Bago mag-key-in ng trade, dumaan kayo kay Baby Pips. Kasi kung papansinin nyo po ito, sa ating Excel na ito, yun pong inyong balance is hindi laging 10,000 USD. Nagbabago-bago siya depending upon kung naging win or lost yung previous na trade. Ibig sabihin, yun pong 1% or 3% na risk at reward na target nyo is nakadepende sa new balance na. Kaya hindi pwedeng standard na 0.1 lang yung lot. Kasi yung value nun mag-iiba depending upon sa number of pips ng inyong stop losses. Kuha? Okay po. Maliwanag, klaro mga kapatid. Ginagamit din po kuya to sa prop. Yung, Ano po, madam? Ginagamit din po tong baby pips sa proper Opo, ay mas lalo pong dapat. Lahat ng trade, whether firm, whether sa ready. personal account, dapat yung gamitin yan. Kasi nga po, ang effect niyan is yung value ng inyong risk per trade. Kuha. Okay po. So, hindi ka malilimitahan kung ilang pips man yung gusto mong i-trade. Magliliit nga lang yung value nun per pips. Pero at least, yung risk per trade mo is ma-maintain mo kung ano yung allowed mo doon sa iyong rules ng iyong risk management. Which, sabi ko nga, ako 0.5. Kung gusto nyo 1%, 1%. Pero at least yung maximum exposure nyo, huwag nyo namang palampasin ng 5%. Kuha, 3%, okay na yon. Kuha nyo po. Maliwanag mga kapatid. Opo. Maliwanag po. Maliwanag. Okay. So, kung maliwanag na yon ay di alam nyo na ito, yung gamit nito. Ang sunod namang tanong, yung tanong ni Ma'am Eva kanina, Kuya Tan, paano i-entry yan sa ating MetaTrader? Kung tayo ay nag-a-analyze sa TradingView, kasi doon yung mayroong position tool, paano natin i-entry sa ating MetaTrader o sa ating Rebel Funding? Yun ang sunod na tanong. So, sasagutin natin yan po. So, halimbawa kapatid, sa TradingView, no, nag-trade ako ng
nag-trade ako nito. Kuha nyo po. So, 19 pips. So, ang mga kailangan nyo pong kuhanin is, yung stop loss nyo is 19 pips. Ang take profit nyo is, ang inyong risk reward ratio is 3.21 o 1:3. Ang inyong take profit is 61 pips. So, tatandaan nyo po yan ha. Yan yung inyong gagamitin. And at the same time, yung ask price, ito, kailangan nyo makuha itong ask price. And kailangan nyo maintindihan ito ha, mga madam. Dito sa position tool, ito po is percentage ng difference between entry at saka stop loss. Yang 0.00190, that is 23%. O ito po is number of pips, 19 pips. Kuha. Galaw from entry to stop loss. Pero hindi ibig sabihin yan yung price. Ang price is ito. 0.84409. Kuha. Maliwanag. Ang stop loss is 0.84409. Ang take profit is 0.83609. Maliwanag. So, saan nyo gagamitin yung information na yan? Doon saan? Una, tanong, marunong na po ba kayong gumamit ng position tool? Yes po. Okay. So, ang position tool, may dalawa lang naman, long at saka short. Pag yung arrow pataas, long. Ibig sabihin, yung green is nasa taas. Pag short, yung green ay nasa baba. Maliwanag. Dito nyo lang yan po kukunin sa inyong drawing tool. Long position, short position. Maliwanag. So Okay kung po. alam nyo na yan, ang aalamin naman natin is ano ba yung mga information na kailangan at paano natin isasalin. For example, unang kailangan yung gawin is ano yung information na kailangan ng baby pips. Kuha. So sa baby pips, okay, ang mga information na kailangan mo sa baby pips ay Stop loss na pips. kung halimbawa ito, Euro GBP. So, kailangan alam natin kung ano huwag niyong kalimutan palitan ang pairs. Euro GBP. Baka mamaya, ang kinukompute mo ay Euro USD, Euro GBP palang pag-applyan, magkaiba. Kasi katulad niya, yung Euro USD, wala na kailangan na bid price o ask price. Dito, ang hinihingi ay bid price. Euro GBP, hinihingi niya ay bid price. So, ayun po, doon yung titingnan, bid, ask. So, ang kukunin nyo, bid price, 0.84031. Tingnan niyo po mabuti ha, 0.84031. Kuha. Euro GBP, doon nyo kinuha. Tapos, number of pips ng stop loss. So, ito ay 19 pips. 19 pips. Kuha. Tapos, yung account balance at saka risk percentage. Kuha. Tapos, kailangan bago nyo siya i-click. So, makukuha nyo 0.6263 standard lot. So, saan naman natin gagamitin ang ating 0.6263? Halimbawa, ang account mo is PU Prime. So, binuksan mo ng iyong PU Prime. No, natapos mo na mag-analyze, so pupunta ka naman sa iyong PU Prime. So, pupuntahan mo naman dito yung iyong GBP USD. About GBP USD? Euro GBP. So, pupuntahan mo naman dito yung Euro GBP. So, paano ang gagawin? Let's say ito yung Euro GBP. Pag nag-new order ka, yung volume, kukuhanin mo kay kanino? Sa left size. Kay baby pips. 0.62. So, ito, ika-copy mo dito kay volume. Na-gets? Tapos yung stop loss at saka take profit, kukuhanin mo kay trading view. So yun po ang kukuhanin. Sa stop loss, 84409. Kuha. 0.84409. Tapos si take profit, nang gagawin kay take profit, Pwede po kuhanin ulit kay trading view. 0.83609. Kuha. 0.83609. 0.83609.
609. Kuha niyo po. Yes po. Kuha. Tapos saka niya i-click yung sell market. Kuha. Maliwanag. Yes Yes po. po. Kaya na mag-execute mga kapatid. Yes po. Okay, maliwanag na po ah. So, tanong. Ay, may tanong ako, kuya. Sige ma'am, ano po yon? Doon ba sa ATR, kasi dalawa yung figure, di ba? Saan doon ang kukunin na para i-add natin doon sa maging SL? Hindi ko po nag-guess ma'am eh. Ma'am, di ni ma'am sa trading view ba ma'am yung tanong niyo po? Opo, sa trading view po. Yan yung ATR po ba? Opo. Ano Di ba? po Ano ma'am? ano yung number ng ATR mo dyan? 38? Kanina po nung ako ay nag-entry, may entry pala ako dito eh. Parang saan ba ako nag-entry? Ang tanong ko na lang, kuya, ganito na lang po ang tanong ko. Yung ATR na nasa baba, yung 31 po ba yung ngayon? Kasi hindi klaro sa akin eh. 31 po ba Aking yan? ma'am ay 3. 3 lang po So, aking mama. Basta Ah. tatandaan niyo ma'am sa pagbasa ng ATR at saka po sa number of pips dito sa position. Tatandaan niyo po pag non-JPY, ibig sabihin walang JPY sa pairs, yun po ay 4 decimal places. So ito po, pamula dun sa decimal, 1, 2, 3, 4. So 2. Ibig sabihin yun dito, 2 pips lang po yun. Kaya siya mababa, papansin niyo nasa 15 minutes. So depende yan sa time frame. Halimbawa, nasa 4 hours kayo ma'am. Tingnan nyo, ang candlestick kasi niyan is mas mahaba. Dito is 9 pips. Pagka nasa day po kayo, pag nasa day, ayan, no, 24, ang isang candlestick, ang average niya ay 31. Nakukuha niyo po. So, huwag kayong malito kapatid. Ang titingnan nyo, pag non-JPY, 4 decimal place, pagka JPY, 2 decimal places. Halimbawa to USD JPY, kita nyo po ang ATR niya ay 3 decimal places po yan. Ang kukunin nyo ay yung dalawa lang. So, dito ay 51. Kasi nasa 4 hours. Pero pag nasa 15 hours ka, 15 minutes pala, yan ay 5 pips. Kuha. Okay. Okay. So ngayon ko lang napansin ko yan na magdi-differ pala siya kada time frame. Opo, kasi ma'am, di po ba ang ibig sabihin halimbawa ay 15 minutes, ibig sabihin, ito po yung price point na nakuha sa looban lang ng 15 minutes. Ibig sabihin, yung price, 15 minutes lang. So, 155.911 hanggang 156.346 lang. Kasi nga, maliit yung shorter yung time na binilang yung mga presyo ng paggalaw ng price movement. Kuha nyo po. Pero kung 1 hour kasi yon, ibig sabihin, Laki-laki ng konti. opo, mas madaming oras, ibig sabihin, mas malaking posibilidad na mas madaming price movement. Kuha nyo po. Salamat kuya. Ay, salamat po sa Diyos. Mga kapatid, question pa po. Ate, kuya. Kaya ano pong maganda o advisable na pwede namin gamitin sa lot size? Lot size, kapatid, depende lagi po yan sa baby pips. Kung ano sinabi ng baby pips, yun po ang gamitin nyo. Ang kailangan nyo lang siguraduhin is sa inyong broker, whether it's traditional broker o yan po ay, well, sa pro firm, normally yan ay standard lot. Pero pag mga broker like si XM, ang XM po kasi meron silang iba't ibang account type. Meron silang standard type, standard lot na account, merong mini lot na account. So, i-make sure nyo na tama kung ano yung account nyo. Kasi kung halimbawa, micro lot, ang account nyo sa XM. Then, kung micro lot ang account nyo po sa XM, then pagtingin nyo kay Baby Pips, ang inyong titingnan, ang gagamitin nyo, hindi itong standard lot. Ang kukunin nyo ito, micro lot. Opo. Yun lang ang mag-iiba. Pero pag pro-firm kasi, standard lot kasi ang pro-firm.
titingnan nyo lang, pag nag-apply, pag po kasi kayo ay nag-create ng account sa Broker, titingnan nyo kung may pinipilapan po doon eh. Pag mayroon silang iba't ibang sizing ng account, mayroon kayong option doon kung micro lot o di kaya standard lot. Kuha po. Copy po. Okay. Kuya, paano po yung computation natin na yan na ginawa sa Baby Pips? Ibig sabihin, one entry lang yan? Opo, per entry po ito, ma'am. Oh, okay po. Opo, that's why, ma'am, every time na magti-trade ka, per each entry, titingnan mo bago ka mag-trade, magkano ang balance, magkano ang ilan yung pips ng stop loss, tapos lahat yun idadaan nyo kay Baby Pips para makuha nyo po yung tamang lot size bago po kayo mag-entry sa inyo pong platform. Kaya po kuya, kung halimbawa 3 entry gagawin, i-divide ko yan. Hindi nyo po i-divide, ma'am. 3 entry na sabay-sabay, isang pairs. Opo. Opo, ganun po yung mangyayari po noon. Kung magti-trade, ang tinatanong nyo mamaya ano po 3 entry, the same pairs at the same time. Opo, ganun nga. Tapos ang maximum nyo po doon is 1% per trade. Naintindihan nyo po ako per entry. So ang Opo. magiging, dalawa po yung pwedeng maging sagot nyo po doon, madam. Dalawa yung pwede nyo gawin. Kung halimbawa, ang entry nyo doon sa isang person is 3 entry na, tapos gusto nyo i-consider yun as 3 different entries. Opo, No? 3 different pairs, ganon. Opo, parang 3 different pairs. Okay, ulitin ko muna, ma'am, ha, para hindi lang ako nalilito para lang sigurado kung tama na naiintindihan ko po kayo. Opo. Pwede kasi na ililinawin ko muna yung 3 different entries. Pwede po kasi mangyari yon sa isang pairs lang. Opo, pwede. Opo. Ngayon, ibig sabihin lang, no, nag-entry ka ng 3 beses, tapos mayroon kang 3 magkakaibang take profit. Opo. Diba? May ganung strategy, tapos ina-adjust lang. So pagka ganun, ma'am, pwede niyo po siyang i-consider na 3 different entries na siya. So kung 1% po ang inyong risk per trade, tapos ang maximum exposure niyo po ay 3%, then ibig sabihin, pag in-execute niyo yung isang pairs na yon na may 3 trades, ibig sabihin, you are not allowed to trade anymore. Kasi na-consume nyo na po yung maximum exposure. Yes, kuya. Now, kung Okay. halimbawa naman, iti-treat mo yung 3 trades na yon as 1 trade lang, then doon nyo po i-divide into 3 yung lot size nyo po. Opo. Kuha nyo po. Para at least still, ang inyong risk per trade, no, is mangyayari nun, kahit 3 trades siya, ang risk per trade nyo pa din is 1%. So, allowed pa kayo mag-trade ng 2 other trades na mayroong 1%. Opo. Okay? So, Okay basta po, kuya. consider kapatid yung risk per trade and at the same time ay maximum exposure. So ulitin ko, maximum exposure is yung mga naka-open total na risk ng lahat ng naka-open na trade. Kung ang maximum exposure nyo ay 3%, pagkatapos nakadalawang trade ka na kahapon, hindi pa siya nagko-close ngayon, ibig sabihin, isang trade lang allowed mong i-trade today. Opo, okay, copy. Okay. Maliwanag. Thank you po. Okay, salamat po sa Diyos. Okay? So ito, na-explain ko na to kanina, in-actual ko na kanina to. So unang-una, kailangan mo nang identify yung risk per trade, no? So ibig sabihin, ilang pips ang inire-risk nyo. Tapos, after that, no, kailangan maintindihan nyo ito. Ito is, hindi ito yung price na ilalagay mo sa MetaTrader. Kasi ito ay price change lang. Kuha nyo po ha, baka mamaya aking inyong i-copy. Kuha. So, ito yung example. Para mayroon kayong idea nung sinasabi natin na number of pips. So, halimbawa ito, sa example na to, ito ay, nagbalik. Ito yung tinatanong ni Ma'am Sel pala kanina. So, ito, sa example na to, ito ay 5 pips. 5 ang risk reward, tapos ang pips niya is 8 pips, ayun. 8 pips, yung kanyang TP is yon. Kuha niyo po, akin naman ay 1:3. Yung risk reward ratio ay nasa gitna, ha. Tapos ang TP niya ay 39, ibig sabihin number of pips.
ang SL niya is 13 pips. Kuha niyo po. Pero hindi yan yung SL na ilalagay sa MetaTrader. Ulit-ulitin ko po ha. Hindi yan yung ilalagay dito. Kasi ang ilalagay dito is yung actual na price, which is makukuha nyo dun sa gilid. Ito. Ha? Baka po kayo mali to. Maliwanag mga ate, mga kuya. Okay. Maliwanag ha. Baka mamaya ang malantak-lantakan yung ilagay dun sa inyong SL ay yung ano. Okay? Teka lang, hindi lumabas. Makita ko na maayos po ah. Lugon laki na rin ah. Kasi nasabi ko po, baka mamaya ang ilagay nyo dun sa SLIR 1.98, 988. Hindi po yun ha. Ang ilalagay nyo yung 158.396. Ang price po. Price. Kasi ito ay number of pips. Ito ilalagay nyo sa baby pips. Ha? Maliwanag mga kapatid. Ito yan. O, malinaw. May araw naman kung saan kukunin. 25. Kung ang hiningi ask price, ito po yon. O di kaya yung nando sa trading view. Ito po yan ha mga kapatid. Pwede nyo gamitin itong ask price at saka bid price. O di kaya ito po. Ito po lagi ay ask price, ito ay bid price. Kuha nyo po. Kuha. Ask, bid. So mapapasin nyo, ang ask dito 156.096. Ayun po. Bid price 156.08592. O yun na. No? So kung paano ito palabasin, right click. Tingnan nyo po right click, settings. O di kaya itong settings na to, just in case wala kang ask at saka bid price, punta ka ng scales and lines. Ito po, bid and ask. Click nyo value, dapat nakatik. Kasi by default wala yan nakaganyan yan. So i-click nyo po ito value para meron kang ask at saka bid price. Kopya. Okay, sige. Maliwanag, uulitin. Punta ng settings. Okay. Punta ng scales and lines. Sa baba, bid and ask price, dapat ay naka-value. In case na hindi yan nakatik, ito po ay ask price, ito ay bid price. Ask, bid. Kuha. Maliwanag. Pagkaiba pa naman ang kulay, kuya. Opo. Ay paltan nga natin ang hindi magulo. Na Ang bid niya ay blue dito sa gilid doon sa blue ay red. Tapos ano ngayon? Ang kanyang wala. Tapos ito ang blue. Ask blue yan. Okay na. Ayan, Okay. kakalito. Okay na po mga kapatid. Kuya, saan gagamitin yung ask tsaka yung bid na yan, kuya? Ano po kapatid? Ano pong use niyan, kuya? Yung ask tsaka yung bid? Dito po kapatid sa baby pips. Baby tips Sa pala. baby pips po kasi kapatid, depende sa inyong pairs. No? Nanghingi po yan ng ask price at saka bid price. Okay. Opo. So pag hiningi niya ay, katulad nito, ang hiningi niya ay bid price. Oops. Nasaan na yun? Teka lang po Okay, ang hiningi niya ay bid price. Ayan po kapatid. Okay po. Okay, bid price. Pag Euro USD, walang hinihingi. Ayan wala. Pero GBP USD, USD CHF, ayan ask price pag USD CHF. So Yes. para alam nyo kung saan nyo kukuhanin, ha? Okay Yes. po. Ay, kuya. Ano po yon? Ang USDGPY. Ang USD JPY ay ask price. Copy, kuya. Opo. So at least alam na nyo na kung saan nyo po kukuhanin po Ayan. So ito pong presentation na to ay isinend ko na din yung PDF copy sa inyo pong sa Facebook Messenger natin kanina sa group chat. So i-download nyo na din para at least kung kailangan nyo i-review, pakita nyo po ulit. Ano po? Opo. Kuha. Copy po. Ayan. So isa-isa ko na po. Inisa-isa ko na para hindi po kayo maguluhan ha. May nakaganyan na, mayroon ng mga illustration. So yan,
ito doon siya kukuhanin sa price. Paulit-ulit ako kasi baka magkamali. Kasi minsan katulad nito, parang ito na yung ano eh. Akala mo price to eh. Kuha niyo? Oo nga kuya. Di ba? So, pagkakalituhan niyo yan, pero at least dapat malinaw, doon yung kukuhanin ha, huwag malito. Maliwanag. Question po mga kapatid, okay na ako. Tapos na po yung yung part ng risk management. Meron pa po ba kayong tanong, hindi naintindihan? Okay na ako, kuya. Doon lang talaga ako sa ATR. Kapatid, ano po yan, madam? Okay na ako, kuya. Yung sa ATR lang talaga ako na kung Nalito po. kung Pero ma'am, first. nasagot na po nalilito pa po kayo ngayon, hindi na po. Hindi na po. Okay na. Okay, salamat po sa Diyos. Okay, question pa po mga kapatid. Sige, so kung okay na po, please allow me po na i-share po itong unang Pedro, chapter 4, verse 10. Sabi po dito, at huwag kayong magsiayon sa sanlibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. So, again, patuloy kong sinasabi, pinaalalahanan kayo na kaya ako nag-share ng tungkol sa forex trading kasi nakita ko po na ito ay makakatulong sa ating financial na pamumuhay. Naintindihan niyo po. And there's a big possibilities, no? Dahil unlimited yung opportunities ng forex trading, highly possible na maging marangya ang buhay nyo katulad ng mga nakikita nyong forex traders sa YouTube and even yung ibang, siguro makakilala nyo mga Chinese, halos lahat naman nag-forex trader yung mga yan eh. Either crypto or forex. Yan lang naman po yung mga mayaman talaga. Naintindihan nyo po. So as early as now, pinaalalahanan ko na po kayo. Sabi, huwag kayong magsi-ayon sa sanlibutang ito. Naintindihan nyo po. Bagaman tayo nag-aaral na kung paano kumita, dapat ang ating mga objective, ang ating nasa isip, no, is yung tamang pag-iisip. Naintindihan nyo po. Hindi yung puro kalayawan. Naintindihan nyo po. So kaya ko po pinapaalalahanan kasi ayoko po na ang aking itinuturo sa inyo is maging dahilan pa para maiwala nyo yung tinatawag na tunay na buhay. Naintindihan nyo po. So gawin natin na ano man yung ibigay sa atin ng Panginoon, simula pa lang, gawin na nating tama. Anyway, alam naman natin, sabi ng Bible, nalalaman o nababasa ng Panginoon laman ng ating puso. Ganon din ang ating isip. Di ba? Sabi nga, bago ka palang manalangin, sabi doon, huwag na kayong gumamit ng mga walang kabuhuluhang paulit-ulit. Sabi sa Mateo 6. Kasi bago nyo palang hilingin, nalalaman niya na. So naiisip, nakikita ng Diyos yung ating nasa isip, nakikita ng Diyos yung ating mga puso. So kahit paanong pilit ko na ituro sa inyong lahat, kung hindi tama yung laman ng inyong isip, laman ng inyong puso, possibility hindi nyo pa din ma-achieve yung gusto nyo ma-achieve. Naintindihan nyo po. Kasi kung pagkakasalan nyo lang din yan, hindi bibigay sa inyo ng Diyos. Kuha po. So ngayon pa lang, as early as now, itama na natin ang ating pag-iisip, itama na natin ang ating puso. Maliwanag po ba? Yes po. Para mangyari sa atin yung sinabi sa Proverbs na delight yourself in the Lord and He will give you the desire of your heart. So kung ano yung desire ng puso mo, maganda yung nasa isip mo, maganda yung desire ng puso mo, ay tama mo muna yun as early as possible. Then, tapos meron tayong tamang education sa business na to, hawa at tulong ng Panginoon, guminhawa po yung ating mga buhay. Hindi para maging mayabang, hindi para magpasarap sa sarili, hindi para maging daloy ng pagpapala sa ating mga pamilya, sa ating kapwa, no? So, yun lamang po. Marami pong salamat, no? Salamat po sa Diyos. Muli kung nagustuhan mo ang video na ito ay paki-like, share ng video na ito at mag-subscribe ka na rin at mag-follow sa channel na ito.